Pinagpalang hapon sa lahat. Handa na bang lahat na magpuri sa ating Panginoong Diyos? Amen. All time. God is good. Amen. Ha? Yung mic mo lang. Ha? Mic ko raw. Pataas. Oh, like, hindi ko alam. Ano, ikaw okay na, okay na. Oh, ano bang sasabihin ko pa? Praise the Lord. Magsalita ka na. Kinakabahan kami, bakit kaya? po namin ang mga baguhan para i-welcome po Amen. sa ating Sino mga community. baguhan dyan? Yung may mga akay po. Yung may Wow, mga akay, praise God. pakidala. Meron tayong akay Darating. ngayon. Pinagpala si sister. Sino pa dyan? Darating. Halika, sister. Halika dito. O, sino ang mag... Okay. Dito po. Ay, meron pa. Meron pa. Wow, praise Wow. God. Praise the Lord. Dito, Halika, sis. para i-welcome po. Magsitayo po ang lahat para i-welcome natin ang ating bagong akay ni Lord. Amen. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin, pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat Isa siyang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. halina sa Pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Praise the Lord, mga sister. Happy po kami na kayo po'y tumugon sa panawagan ni Lord. Actually, hindi ito accidental na pagpunta nyo dito ngayon. Bakos talagang pinili kayo ni Lord na makarating dito. Talagang baguhan kayo. Praise the Lord, pinagpala kayo. Sis, hindi ito ibang sikta ang napuntahan nyo, kundi ito ay, ano nga yan? Ito ang, anong tawag nito? Ito ang El Shaddai, na ang meaning ng El God, ang Shaddai is Almighty. So, ang layunin po ng El Shaddai, ikaw. Kapatid, ang nasumpungan nyo sa araw na ito ay ang gawain ni El Shaddai. Amen. Na ibig sabihin ng El Shaddai is God Almighty. Na isa sa mga 7th covenant names ng Diyos sa ating Bible. Ang iba pang meaning ng El Shaddai is the God who is more than enough and the all-sufficient one. Mga kapatid, ang nandyan po yung binigay namin na mga munting alaala galing sa gawain ni El Shaddai. At ipapaliwanag ni Sister Rose kung ano yung mga ibinigay namin. Amen. Mga kapatid, binigyan namin kayo ng magazine. Diyan po ninyo po makikita yung mga binago ng Diyos na buhay patotoo ng iba nating mga kapatiran. At saka yung panyo, nandyan po ang Salmo 91. Iyan po ay dinarasal po ng lahat ng
El Shaddai Group na nandyan po ang salita ng Diyos mula sa Bible na kung tayo'y maniniwala at magtitiwala, kung ano ang nakasulat dyan ay siyang mangyayari sa ating buhay. Amen. At mayroon ding bookmark po, nandyan po ang schedule ng gawain ni El Shaddai mula Monday hanggang Sunday. Monday to Friday doon sa St. Joseph. Mag-uumpisa ng 11 to 2:30 ng hapon. At saka Sabado at Linggo dito po, at saka sa Linggo doon sa taas kung marami, paminsan-minsan dito rin po. Kaya gusto naming malaman yung mga pangalan nyo po at kung saan po kayo sa bansang Pilipinas. Hello, good morning. Good morning po. Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Princess Ebony Guerra po. Sa Pilipinas, nakatira po ako sa Brooks Point, Palawan. Wow! Welcome po, sister. Hello po, ako po si Mary Grace Estareja. Taga Maynila po ako sa May Pasig pa. Praise the Lord. Welcome. Dito tayo. Ay, sharing na, di ba? Ayan. Dito. Praise the Lord. Meron pong announcement sa susunod na Sabado, this coming Sabado o Saturday. August 4. 3. August 3, sorry po. Thanksgiving po sa Saturday group. 34 Thanksgiving anniversary. So, inanyahan po ang lahat kung sino makadalo. O makisaya tayo para kay Lord. Amen po ba? Amen. Dito rin sa Sacred Heart Church, Saicong. Ang program natin mag-umpisa ng 11 to, ang Holy Mass, 11 to 11:25. 11:30 to 12:30, Holy Mass with Father Rajado Gimpudi, PIMI. 12:40 to 12:50, welcome sa newcomers. And 12:50 to 1:05, live testimony. And 1:05 to 1:30, praise and worship by, sino nyo to? Yun na yun. 1:30 to 2, healing message from Brother Rod. And presentation, alam na natin yan kasi yung mga napalisa dito. Amen. So, ano ba ito? Inspirational message also by Sister Cindy Bernardes and anointing of the workers by Brother Rod Benares. Yon lang po. Serve the Lord with gladness. So, join us and be happy. Amen. Amen. Okay, inayahan ko po, Lord. Ito, mas, meron na. Okay, ang mga mag-share po, sino po ang mga pinagpala? Ang mas, ganun din, 11:30. Sinong pinagpala? Taas kamay! Lahat ay pinagpala. So, yung mag-share na po, ibahagi ang mga pagpapala ni Lord. Okay, si Amen. Sister Jessie Pamienta. Okay. Pamienta. Hindi paminta, pimienta. Tapos na. Isauli ko na. Walang workers. Kambal! Kambal ko to dito. Hallelujah. Nais ko lang ibalik ang paporit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Sakit Nangyari po ito nung Sabado dito po na medyo na ano po ako diyan, parang na-outbalance. Aging. Tapos, hindi naman po, mayroon akong naapakan diyan. Tapos naiapak ko itong isang paa ko diyan sa baba. Undat hapon po, yung paa ko talaga masakit hanggang dito. Pag lumakad ako talaga, sumasakit talaga, sabi ko, Lord. Nung bandang hapon na po, ang sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng hindi makalakad kasi may obligasyon ako tuwing Sabado, sabi ko. Papuri po sa Diyos, nung umuwi po ako ng bahay, naligo na ako, pinahiran ko na ng yung
healing rub natin, pinahiran ko na hanggang dito. Tapos nung sinabayan ko rin po ng pag-inom ng Panadol na yung pain reliever, tapos 2 araw po na medyo hindi ko maiano yung paa ko kasi masakit talaga. Tapos sabi ko, Lord, nawa po hanggang Sabado mawala na ito. Sabi ko, Amen. papuri po sa Diyos. Napakabuti po talaga ng Diyos na sinagot po ni Lord yung aking dalangin. Tapos sa susunod na Sabado na naman, inaangkin ko na hanggang hapon ako sa aking pagpupuri sa Diyos sa Sabado. Dahil natapat po na birthday ng aking amo, kaya binabalik ko ang papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Oh, imbitahin mo na lang amo mo dito. Sino po ang Sino pang pinagpala? Pinagpala? Ang dami kayo nag-raise up. Dito. Oh, yeah, sister, dahan-dahan lang po. Oh, praise the Lord. God is good. And all the time. God is good good. talaga. Oh. Amen. Thank you, Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Muli, naririto ako dahil noon po ay nagsishare ako about yung mga anak ng anak ko. So, noong February, umuwi ako. Isang malusog na baby girl. Amen. Po, tagumpay po. At maraming salamat sa Panginoon dahil yun po, nakaraan. Kasi sinishare ko na po ito nung ibang, yung Wednesday group ba yun? Siyempre, nag-share ako din dito noon. Kailangan ko rin i-share ngayon. So, Lord, maraming salamat sa lahat-lahat. Tapos, yun nga po, nagpasalamat din ako muli dahil tungkol sa financial ay tinulungan mo po kami. Wala po kaming gasto sa hospital dahil doon po, dahil daw po nang nagtrabaho ang anak ko, kaya nilibre po siya. At muli, Lord, hiningi po na, inano din po ng amo ko uli na binigyan ako ng 12 days magbakasyon ulit ngayong 31. Sabi na, enjoy yourself. Dahil magbabakasyon kami, magbakasyon ka na rin din. Sabi na, huwag mo problemahin ng pera. Enjoy lang. Amen. Maraming salamat, Lord. Okay. God bless. Praise God. Oh, praise the Lord. Oh, time na. So, tatayo na po na tayong lahat at mag-umpisa na po tayo magpupuri sa ating Panginoon. At sa panalangin, pinangungunahan ng ating kapatid Sister Flor. At sa panambahan, ang ating Hong Kong Saturday Choir. Amen. Dalawa nga lang sila. So, samahan natin. Amen po ba? Amen. Okay. Praise the Lord. Tumayo na po ang lahat. Glory to God. Glory to Christ Jesus. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Sa salamat, Panginoon, sa tagumpay ng banal na misa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkupkup sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Lord. Kaya, Lord, patuloy naming hinihingi, Lord, ang iyong guidance sa bawat isa, Lord. Higit sa lahat, Lord, kung ano man pong aming pagkukulang, alam po namin, Lord, ikaw ang magpupuno sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, itinataas namin ang gawain sa araw na ito, Lord. Lalo na, Panginoon, ang preacher na gagamitin mo, si Brother Rod, Panginoon. Ibuhos ang masaganang biyaya, ang bawat deliver ng mabuting balita, Lord, ay ito'y mamunga, yung bawat butil, Panginoon, mamunga ito sa aming mga buhay at magamit ito namin sa pang-araw-araw na buhay. Buksan mo po ang aming puso't isipan para, Lord, hindi kami maagaw ng gawa ng kaaway, kundi, Panginoon, mananatili kami at magsusumikap na maging mabuting pastol, Panginoon. At ikaw, Lord, ang maparangalan sa aming mga buhay. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga choir, dancer, Panginoon, na mga hinanda nilang mga papuri sa iyo na mabuksan nawa ang kalangitan, Lord, sa kabila ng mga ng ulan, Panginoon, ay ibubuhos mong masaganang biyaya sa bawat naririto at nakikinig sa live, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa mga pagpapala na ito, Lord. Pero, Lord, thank you so much. Isa kami sa mga pinili mo, Panginoon. Kaya, Lord, wala kaming maibabalik sa iyo kundi taos pusong pasasalamat. To God be the glory.
In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Amen, Lord. Praise God. Praise God. Sige po, itaas natin ang ating dalawang kamay at ipalakpak natin sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. 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 Praise God. Marami po tayong mga naranasan. Sino yung mga binaha sa Pilipinas na pamilya? Huwag po tayo mag-alala sapagkat malayo man tayo sa ating mga pamilya, bagkos ang ating panalangin at ang ating Diyos ay tiyak na may magagawa. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo sama-sama, dudulog tayo sa ating Panginoon. Ano man ang tangan-tangan ng ating mga puso, itataas natin sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At palayain natin ang ating sarili at ituon natin at hayaan natin na madama ang presensya ng Banal na Espiritu Santo sa lugar na ito. Hallelujah. Kanina pa lang ho sa misa, ibinuhos na ng Panginoon ang masaganang pagpapala. Amen. Hallelujah. Sige po, everybody say hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord. Praise God, praise God. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis 2 verse 3. Pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat ng bagay. Hallelujah. Amen. At tayo pong lahat, holiday po natin, kaya tama pong ating ginawa na tayo ay lumalapit sa ating Panginoon. At tsak, ang araw na ito ay pagpapalain ng ating Diyos, sapagkat tayo po ay lumalapit sa Diyos na pinagmumula ng pagpapala. Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayong lahat na itaas sa muli ang inyong kamay. Hallelujah. Hallelujah. Sama-sama tayo magpupuri sa ating Diyos. Ikaw ang Diyos naming pupurihin, sasambahin, dadakilain. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasamba, dadakilain, itataas ka namin, Panginoong Hesus.
Madalas po nating naririnig na majority wins. Subalit, pinanghahawakan po ng aking puso na kapag si Kristo ang ating sandigan ay sapat na masasabi natin na you and God alone is already a majority. Amen ho ba? Yan po ang inspirasyon sa akin ng salita ng Diyos. Sa Romans 8 verse 31, sabi po, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen? Amen. Kaya sabihin natin, si Kristo, Si Kristo, ang aking sandigan, ang aking sandigan. hindi ako magigiba. Hindi ako magigiba. Amen ho ba? Amen. Praise God. Kaya tayo sama-sama aawit at sasayaw sa ating Diyos. Praise God. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Yahweh! Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Si Yahweh ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Espiritu ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Pag-ibig ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Si Kristo, si Yahweh, Espiritu, pag-ibig, pag-asa ang sandigan, di magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ngayon, harap sa katabi. Buhay ng Kristiyano nagkamamayan, nagkamamayan, nagkamamayan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagkamamayan, nagkamamayan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagngingitian, nagngingitian, nagngingitian. Ang buhay ng Kristiyano ay nagngingitian, nagngingitian. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan, nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay nagmamahalan, nagmamahalan. Ang Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Praise God. Salamat po sa inyo sa pagsama sa amin sa pag-awit. Hallelujah. Amen. Tunay nga ho, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hallelujah. Hallelujah. Tayo patuloy na magpuri sa ating Diyos.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos at sa muli po, ituon natin ang ating sarili sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Maraming unos man kaming naranasan. Hallelujah. Subalit alam namin, Panginoon, na Ikaw ang aming sandigan. Kahit na may mga pagkakataon na kami ay manghina, alam namin, Panginoon, na kami iyong bibigyan sa muli ng kalakasan na nanggagaling sa iyo. Hallelujah. Kaya tayo'y patuloy na manangan sa ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Kaya natin sa muli na madama ang presensya ng ating Diyos. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y dama. Sa ilalim ng iyong mga kamay, anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi maiwalay sa pag-ibig mo. Kung mahina mang minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi magbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul, and all that is within me. Serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul, and all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy name. Now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai. We will praise and lift you up, El Shaddai. Through your love and through the red, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts of your knees, you won a God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai,
Blessed be the name of God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. You saw some work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Dalangin ko, dakilang Ama, na ang gawain na ito ay lagi mo pong samahan at pagpalain. Ibaba mo lagi, dakilang Diyos, sa gawain na ito ang iyong pagpapala. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito ay patuloy kayong maghimala sa gawain na ito. At lahat ng naririto ngayon, Ama, dalangin ko po na sila'y abutin ng iyong mapagpalang kamay. Dalangin ko, Ama, na patuloy mong iparanas sa kanila ang iyong kadakilaan. Naniniwala kami na ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng iyong kapangyarihan. Kaya, Ama, lahat ng naririto ngayon sa iyong makamay ay patuloy kong pinagkakatiwala. Kung sila man ay may karamdaman, may sakit, hayaan mo, Ama, na sa iyong pangalan silang lahat ay magsigaling. At ang lahat ng mga may problema sa buhay, dalangin ko, Ama, na sila po ay paghimalaan sa araw na ito. Walang problema, Panginoon, walang pagsubok na hindi mo kayang bigyan ng kalutasan. Kaya sa iyo kami dumudulog, sa iyo kami tumatawag, sa iyo kami dumadalangin, dahil alam namin, sa iyo, Panginoon, may kalutasan ang lahat ng bagay. Kaya inaangkin namin, Ama, sa araw na ito, lahat na may problema ay iyo pong palalayain. At kung sila man ay mayroong mga kahilingan, Amang Banal, ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos nagbibigay. Ikaw ang Diyos nagkakaloob. Kaya aming aangkinin lahat ng kahilingan ng aking makapatid ay bibigyan mo ito ng katugunan sa araw na ito. Salamat sa iyo, dakilang Ama, at amin ding dalangin sa iyo na samahan at pagpalain ang mabuting balita na amin pong paginilayan at pag-aaralan. Sundan ito ng himala sa araw na ito, upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan at magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa. At inaangkin na namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya salamat po, at sa iyo namin ibinibigay
lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halita na iwas na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, ibigay natin sa Panginoon ang malakas na palakpak. Glory to God. Glory to Christ Jesus. At basahin natin ang ating gospel sa araw na ito. Ito po ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 13, talatang 24 hanggang sa mga sumusunod na talata. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naggasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naggasik ng mapanirang damo sa triguhan, at saka umalis. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito.
Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo o ang trigo sa kamalig. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. Lahat ng mga pinagpapala ng Panginoon, pumalakpak ng malakas kay Lord. At maraming salamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Dalangin ko sa Kanya na kayong lahat ay answered prayer. Amen. May hinihingi ba kayo? Amen. Sino mayroong hinihingi? Yan, sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ay hindi bingi. Ang Diyos hindi bingi. Para ikaw, Para ikaw ay hindi niya pakinggan. hindi niya pakinggan. O sinong naniniwalang hindi bingi ang Panginoon? O angkinin nyo na ha, na ngayong araw na ito, kayong lahat ay answered prayer na. So makakaupo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti sa mensahe po ng Panginoon. So ang ating gospel, ito po ay ang talinghaga tungkol sa damo, sa triguhan. Kung mapapansin po natin, ang ating pagbasa ay ganito. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naggasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naggasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. So anong ibig sabihin ng talinghaga natin sa araw na ito? Alam niyo po, ang talinghaga po natin, sabi dito, ay mayroon itong paliwanag. Ang paliwanag ng talinghaga natin ay makikita natin sa Matthew chapter 13 verse 36. So ang sabi po ng Bible ganito, pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damo o mapanirang damong tumubo sa bukid. Kasi tingnan nyo ha, ang sabi po ng Bible ay mayroong isang naggasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Kaya lang, nung tumubo ang trigo, ay mayroon ding tumubo na masamang damo. Para bagang, sino po ang galing dito sa mga probinsya? Naranasan nyo ba magtanim? O di ba habang tayo nagtanim ka ng mais, pag tubo ng mais, nagugulat ka, mayroon ding damong tumutubo. Tama ba ako? Kaya lang, ito yung pagkakaiba. Sabi ng mga utusan, bubunutin ba namin yung masamang damo? Ang sabi ng may-ari, uwag. Pero tayo hindi. Pag tayo nagtanim ng mais at may tumubong damo, binubunot natin. Bakit kaya? Ha? Ang isang analyzation ko po ay ganito, para yung halaman o kaya yung mais ay maging mataba. Tama ba? Kasi pag may kasamang damo, pumapayat yung mais. Tingin sa katabi. Nakikinig po ba kayo? Kasi ako'y bata pa, sanay din akong magbukid. Sanay din akong magtanim. Palay, kamuting kahoy, kamote. Sanay ako magtanim sa bukid. Saka sabi pa nga na matatanda nung araw, sa bukid, walang papel. Kaya kung naranasan nyo ang mabuhay sa probinsya, alam nyo yung kinikwento ko. Tama ba? So, madalas, ito ang ginagawa ng mga nagtatanim sa bukid o kaya sa kaingin.
Kasi iba't ibang tawag nila. Hindi ko alam kung anong tawag sa, kasi sa Bicol, lati. Yan. Maglati kita. Yan. Sa Bisaya, hindi ko naman alam kung anong tawag sa kaingin. Kasi sa Tagalog, kaingin. Magkaingin tayo. Sa Bisaya, hindi ko alam. So, iba-iba ang tawag. Yung mag-ano ka, magsasaka ka sa ano, o kaya magtatanim ka sa lupa. Yan. Ang sabi sa Tagalog, magkaingin tayo. Ibig sabihin, magtanim tayo sa lupa. So, madalas kapag tayo nagtatanim, ay binubunot natin yung damo para yung halaman natin ay tinanim ay maging maayos ang tubo. Yun ang purpose po natin. Kaibahan ito sa talinghaga po natin kasi nung magtanim, itong sower, itong naghasik na mabuting binhi ay may tumubo na masamang damo. And ni-request po ng mga utusan kung bubunutin yung damo, ang sabi ng may-ari, wag niyong bunutin. Baka mabunot pati ang binhi o pati yung mabuting binhi, baka mabunot. So hayaan niyo kapwa lubago. So alam niyo po, hindi po ito literal na pagtatanim. Ito po ay spiritual. Na pinapakita po dito, kasi dito sabi ng Bible, ang sower po dito, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ito po ay makikita po natin sa talatang 37 na kabanatang 13 ng Mateo. Nasabi dito, sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. So ang sower dito ay walang iba kundi si Jesus kasi siya naman talaga ang anak ng tao. Siyang anak ng Diyos. Kung mapapansin po natin ang Matthew chapter 4 verse 43 o Matthew chapter 4 verse 23. Sabi po dito, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. So ito po yung mission po ng Panginoon nung siya po ay naririto pa sa daigdig. Nililibot niya ang buong Galilea, ipinapangaral niya ang mabuting balita. So makikita po natin na ang nagtatanim ng mabuting binhi ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen ba? Iniikot niya, nililibot niya, sabi doon, ang buong Galilea at ipinapangaral niya ang mabuting balita. Kasi alam niyo po, ang mabuting balita ay napakahalaga sa buhay ng tao. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa atin. Bakit? Kasi nga, sabi nga natin madalas, kung ang ating physical na katawan ay pinapakain natin ito at binubusog natin ito para ito ay lumusog, ito ay maging matibay. So ang ating espiritu ay kailangan din nating busugin. At ang pagkain ng ating espiritu o ng ating kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen ba? At ito ngayon ang maganda. Yung lahat ng tao na inaabot ng mabuting balita at tumatanggap ng mabuting balita at nananalig sa Panginoon, sabi ng aklat ng John, ay nagiging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, kung hindi ko nagkakamali, lahat ng nananalig o nanalig kay Kristo ay pinagkaloobang maging anak ng Diyos. Kaya ibig sabihin, yung nananalig lang sa Panginoon ang nagiging anak ng Diyos. Yung mga hindi nananalig ay hindi anak ng Diyos. Tama ba? Kaya kung nananalig ka kay Jesus, nananalig tayo sa Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos. Sino po ang nananalig kay Jesus? Taas ang kamay. Bumalakpak ang hindi. Andyan ba kayo? So palakpakan natin na malakas ang Panginoon. So napakahalaga ng pananampalataya kasi pag tayo ay sumampalataya kay Jesus, nagiging anak tayo ng Diyos. At ang pananampalataya, sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ay bunga ng pakikinig. Kapag tayo ay nakikinig, tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya kapag tayo ay nakikinig ng mabuting balita, doon ngayon lumalabas ang pananalig ng tao kay Lord, kay Jesus.
Doon ngayon nananalig ang tao sa Diyos. Kaya nga di ba sabi natin kanina sa John chapter 1, verse 12, na ang lahat ng nanalig sa Diyos ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, hindi lahat ay naging anak ng Diyos. Yung mga nananalig lang sa Panginoon ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung tayo ay nananalig sa Kanya, siguradong anak ka ng Diyos. Amen ba? Kaya hindi tayo dapat ag-aatubili sa Panginoon. Kaya naman, sabi ng Roma, sabi natin kanina, ang bunga ng pakikinig ay pananampalataya. Nananalig ang tao kasi na mayroong siyang napakinggan. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya pag tayo ay talagang sincere tayo sa pakikinig, hindi pwedeng hindi ka manalig. Hindi pwedeng hindi ka sumampalataya. Bakit? Kasi doon dumarating ang ating pananampalataya kapag tayo ay nakikinig kay Jesus Christ. Amen po ba? Nakikinig sa mabuting balita. Kaya sabi po dito, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Kaya mapalad tayo na inaabot ng mabuting balita. Amen po? Mapapalad tayo, sabi ko nga po kahapon sa pangangaral, mapalad yung mayroong taingang nakakapakinig at mayroong naririnig. Amen ba? Kaya lang, hindi lahat ng nakikinig ay mapalad. Mapalad tayo kasi mayroon tayong tainga. Tapos, nakakarinig tayo. Mapalad tayo kasi narinig natin ang sinasabi ng ating kapwa. Pero hindi lahat ng mga nakakarinig ay higit na mapalad. Bakit? Kasi ang higit na mapalad, yung nakikinig at inuunawa ang kanyang pinakikinggan. Yun ang mas mapalad. Kasi pag inunawa mo ang iyong pinakikinggan, hindi pwedeng hindi ka manalig kay El Shaddai. Tama po? Kasi nauunawaan mong yung pinakikinggan. Kapag inunawa mong yung pinakikinggan, ibig sabihin magkakaroon ka ng malalim na pananampalataya sa Diyos. At kapag mayroon kang malalim na pananampalataya sa Diyos, kahit ano ang maranasan mo sa buhay, hindi ka bibigay. Bakit? Kasi naniniwala ka, hindi ka pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, sa gospel na binasa natin ngayon, sabi doon ay mayroong isang nagasik ng binhi sa kanyang bukid. So, ano ba yung bukid na binabanggit dito? So, alam naman po natin na naparito ang anak ng tao upang ng binhi. Ang bukid na binabanggit ng Bible ay walang iba kundi ang daigdig. Andyan ba kayo? Ang sanlibutan. Ito ang bukid na binabanggit dito. Kaya nga, ang sabi ng Bible kanina, inikot o nilibot ni Jesus ang buong Galilea. At pagdating sa Matthew chapter 28, iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Turuan silang sumunod sa aking mga aral. Diba sabi ng Bible, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, at turuan silang sumunod sa aking mga ipinag-uutos. Ang utos ng Panginoon ay ipangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Bakit? Kasi ang field, ang bukid, ay walang iba kundi ang daigdig. Ang mundong ito. Yun ang daigdig. Ngayon, ang buong daigdig ay kailangang abutin ng mabuting balita kasi dito ngayon inihahasik ang mabuting binhi. Amen ba? Dito ngayon, pinatutubo ang mabubuting binhi. Kaya dito po sa gospel po natin, mapapansin natin na sino ba yung mabuting binhi? Ano ba yung mabuting binhi? Ang mabuting binhi ay walang iba kundi yung mga taong kabilang sa kaharian. Yung mga taong
pinaghaharian ng Diyos. Sa gospel natin nung kahapon, mga nakaraan, ang mabuting binhi, yung binhi ay Word of God. Sa gospel natin ngayon, ang mabuting binhi na binabanggit dito ay yung mga tao na pinaghaharian ng Diyos. Yan ang mabuting binhi sa gospel po natin. At kung mapapansin po natin sa gospel po natin ngayon, ay mayroong mapanirang damo o damong tumubo. Sino naman ito mga mapanirang damo? Ang damong tumubo. Ano naman ito at sino naman ito? Ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masasama. Ito yung mga pinagharian ng kasamaan. Kaya mapapansin niyo po, sabi po ng Bible, Matthew chapter 13 verse 38, ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masasama o kabilang sa masama. So Brother Rod, ano ang koneksyon nito? Huwag kayo magtataka kung may mga nagtatanong, Lord, bakit kung ikaw ay Diyos at may-ari ng lahat ng bagay, bakit mayroong mga masasamang tao? Bakit ganun, Lord? Panginoon, bakit laging may mga tao na talagang walang magawa kundi talagang gawin ang hindi nararapat? Minsan, sinasabi natin, Lord, pwede bang puksain mo na sila? Alisin mo na sila. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng may-ari? Huwag. Hayaan mong parehas sila mabuhay sa daigdig. Ang mabuti at masama, hayaan mong parehas sila mabuhay sa daigdig. Bakit pinahihintulot ng Panginoon ang bagay na ito? Mayroong siyang bahagi sa Bible na bakit hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang Panginoon. Ang sabi sa isang bahagi sa Biblia, sa sulat ni San Pablo, kaya naaantala ang pagdating ng Panginoon para bigyan niya ng pagkakataon ang mga tao na magbago. Amen ba? Bakit sa panahon kasi natin ngayon ay panahon ng biyaya ng Diyos? Hindi panahon ng paghatol, panahon ng biyaya. Nang ibig sabihin doon, ang tao kahit nasa masamang kalagayan, nasa masamang pamumuhay, naroroon pa rin ang biyaya ng Panginoon at paghihintay ng Panginoon na ang taong ito ay baka isang araw ay magbalik loob kay Yahweh El Shaddai. Kaya hindi pinupuksa ng Diyos ang masasama. Hinahayaan silang mabuhay. Amen po ba? Kasi sabi ng Bible, baka mamaya, pagka binunot mo yan, baka madamay pati yung mabuting binhi. O di ba? Ito, may mga pagkakataon, pag sinupil mo yung masama, minsan nadadamay ang mabuti. Get nyo ba? O get out. O di ba gano'n naman talaga? Pag sinaling mo ang masama, damay ang mabuti. Bakit? Nandadamay yan. Anong ibig sabihin doon? Hayaan mo lang siya sa kanyang gawi. Huwag kang maapektuhan kung mayroong masasama na nakahalo, may masasama na nakakasama tayo. Huwag mo siyang salingin. Bakit? Mayroong Diyos na naririyan at nakatingin lagi sa atin. Kapag mabuti ang iyong ginagawa, huwag kang mag-alala. Kasama mo si Yahweh El Shaddai. Kaya nga diba sabi ni Yahweh kay Cain, nung maghandog sila sa Diyos, si Cain at si Abel, para silang naghandog. Kaya lang, ang handog ni Abel ay kinalugdan ng Diyos, yung kay Cain ay hindi. Nagalit ngayon si Cain. Ngayon, nung magalit si Cain, hindi naman ito pinatulan ngayon ni Abel. Hinayaan lang siya ni Abel. Kaya lang, hindi nagustuhan ng Diyos yung mukha ni Cain. Kasi hindi nagustuhan ng Diyos ang handog ni Cain. So,
ang sabi ng Diyos kay Cain, anong kinagagalit mo, Cain? Kung mabuti ang iyong ginawa, dapat kang magsaya. Amen ba? Kung mabuti ang iyong ginawa, dapat kang magsaya. Bakit? Kasi tayo ang nakakaalam ng ginagawa natin. Tama po ba? Kaya lang, mapapansin natin, yung galit ni Cain kay Abel, nung hindi niya ito mapagtagumpayan, ay nauwi ito sa pagpatay. Pero kahit na pumatay si Cain, hindi pa rin siya pinatay ng Diyos, hinayaan pa rin siyang mabuhay. Bakit? God is good. Hindi lang ngayon. God is good all the time. Sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos. Pero ang tanong, hindi ba naging makatarungan ang Diyos kay Abel? Kasi ay pinatay ng isang taong masama? Alam niyo po, totoo lang, sabi nga ng Biblia, matakot ka sa pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan lamang at nagbubulid sa impyerno. O matakot ka sa pumapatay ng katawan at kaluluwa at nagbubulid sa impyerno. Kaya sabi ng Bible, huwag niyong katakutan ang tao. Tama po? Bakit? Kasi mayroong Diyos na makatarungan. Yung dugo ni Abel ay sumisigaw sa lupa. Nang ibig sabihin, ang dugo ng isang taong matuwid ay hindi pwedeng kalimutan ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang daing ni Abel. Sumisigaw ang kanyang dugo. Nang ibig sabihin, makatarungan ang Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, bakit ba itong mga masasama ay nag-i-excess hanggang ngayon? Bakit minsan sila pa yung namamayagpag, sila pa yung nagtatagumpay? Huwag kang mag-alala. Naririnig ng Diyos ang iyong daing. Pag ikay dumaing sa Panginoon at ikaw ay matuwid na tao, naririnig ng Diyos ang bawat daing mo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Akala ba natin nakakalamang kapag ka nagatagumpay ang masasama? Hindi. Anong sabi ni Yahweh kay Cain? Magiging lagalag ka. Ang hirap ng ganung buhay. Kaya sabi ni Solomon, mas mapalad yung namatay ka na lang kaysa buhay ka. Kasi pag ikay patay na, wala ka ng problema. Wala ka nang iniintindi sa buhay. Pero kung ikaw ay buhay, maglalagalag ka. Ang hirap noon. Andyan ba kayo? Anong gusto ipakita doon? Dahil sa kasalanan ni Cain, habang siya nabubuhay, panay pagdurusa ang kanyang mararanasan. Anong sabi ni Cain? Papatayin ako ng sino makakita sa akin. O binigyan siya ng tatak ng Diyos, hindi ka papatayin. Kasi ang sino mapapatayo sa iyo ay ipapatayin din. Ibig sabihin, mabubuhay ka, kailang magdurusa ka. Andyan ba kayo? Ang hirap ng ganun, hindi ka mamamatay. Tapos habang nabubuhay ka, may cancer ka. Hirap na hirap ka na, buhay ka pa. Tapos, naghahabulan ng hininga, hindi ka pa mamatay. Napapansin nyo ba yun? Katulad nung ako ay nasa Middle East, may nagpa-pre-over sa akin doon, hiningi ng mga kamag-anak, na i-pre-over yung mahal nila sa buhay, na mamatay na, kasi payat na payat na, hindi pa namamatay, butot balat na, hindi pa mamatay-matay. Sabi ko, ano bang dahilan? Bakit hindi pa mamatay-matay yung kamag-anak nyo? Sabi ng mga kamag-anak, hindi kong alam eh. Kaya Brad, pwede ba i-pre-over mo po na mamatay na siya? Ito, totoo po ito. Hindi to kwento lang, totoo ito. Nung malaman lamang ko itong taong ito, ang dami pala niyang ginawang kalokohan nung siya ay wala pang sakit at karamdaman. Ang dami niyang ginawang kapalpakan sa buhay. Kaya tingnan niyo si Cain, naglagalag, pero ang hirap ng kanyang kalagayan. Maglalagalag ka sa buong daigdig, tapos panay pagdurusa ang iyong mararanasan.
Bakit masama ang iyong ginawa? Andyan pa ba kayo? Kaya mabuti maging mabuting tao ka. I-persecute ka man, mayroon kang Diyos na magtatanggol sa iyo. Ang sabi dito, yung mapanirang damo, ito yung mga tao na masasama. At ang kaaway, sabi dito, ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo, ang demonyo. Kaya tingnan nyo ha, habang nag-create ang God ng mabubuting tao, naglalagay din ng kaaway na masamang tao. Tama ba? Habang gumagawa ang Diyos ng mga tao, ng mga totoo, at mga tao namang talagang mabubuti, kasi nanalig ka sa Diyos, nagtiwala ka sa Panginoon, naging anak ka ng Diyos. Pero bakit kahit anak ka na ng Diyos, pinipersecute ka pa rin? Bakit? Kasi habang may nananalig sa Diyos, naglalagay din ng demonyo ng magbabagsak sa iyo. Ng taong talagang magda-down sa iyo. Ang sabi ng utusan, bubunutin ba namin? Sabi ng may-ari, uwag. Hayaan mo kapwa sila lumago hanggang sa anihan. Ano ba yung anihan? Ang sabi dito, ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Ito yung katapusan ng daigdig. At sa pagkatapos ng daigdig, ang mga mag-aani naman ay ang mga anghel ng Diyos. So darating pala ang mga anghel ng Diyos kasama ng ating Panginoon. At yun ang mga mag-aani. At ang sabi po dito, ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel. So dito po makikita natin na sa panahon, ang mga damo ay titipunin at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So ibig sabihin, pagdating ng katapusan ng daigdig, yung masasama, iipunin yon. Pag naipon na lahat ng masasama, susunugin yon. Minsan nga, nagtatanong tayo, saan sila susunugin? Kung i-analyze niyo po ang mundo, kasi sabi, madalas nating naririnig na ang impyerno daw ay nasa ilalim. Andun daw yung apoy. Based po sa pag-aaral, ang ilalim ng mundo ay apoy. Kaya nga kapag nag-alboruto ang bulkan, bumubuga ng apoy. Ang tanong, saan galing yun? Minsan hindi tayo naniniwala may impyerno, pero naniniwala tayo may bulkan. Tama ba? Ang bulkan, sabi po ng sabi ng aklat ng Revelation, ang impyerno daw ay nagalawang apoy. Alam nga naman sa langit ang nagalawang apoy. Ibig sabihin ng nagalawang apoy, yung sigawan nila, yung mga bulkan. Tama ba? Hindi naman ito konkreto, mga kapatid, baka mamaya, sabi nyo, Brother Rod, saan mo kinuha yan? Basa. Pero sabi ng nagalawang apoy Nung namatay ang mayaman, at si Lazaro, sabi doon, si Lazaro ay dinala sa piling ni Abraham at yung mayaman ay nandoon sa Hades. Anong pakiusap ng mayaman sa ating amang Abraham? Utusan niyo po si Lazaro, isaw-saw ang kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking dila dahil napakainit sa aking kinalalagyan. O ibig sabihin, siya sa bulkan. Mainit Amen ba? Napakainit. Ibig sabihin, naniniwala tayo may Biblia, so naniniwala tayo na pagdating ng araw,
yung mga damo, iipunin yan, at sabi doon, itatapon sila, sabi doon ay susunugin o sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Sinusunog yung masasama. Kaya po, may katarungan sa Diyos. Ano yung katarungan? Ngayon, okay lang, pareha sa bubuhay ang mabuti at masama. Hinahayaan ng Diyos mabuhay parehas. Kailang pagdating ng katapusan ng daigdig, lahat ng masasama, sabi doon, ay iipunin at susunugin. Andyan pa ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Sino ang ayaw masunog? Siyempre, lahat tayo ayaw natin. So, anong gagawin natin? So, dapat tayo ay maging mabuting binhi. Maging anak ng Diyos. So, para tayo maging anak ng Diyos, dapat tayo ay manalig. Amen ba? At para tayo ay manalig, kailangan tayo ay nakikinig. At kapag tayo ay nakikinig, magkakaroon tayo ng pananampalataya. Tama po ba? Kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya pag hindi ka nakikinig. Kakita niyo po yung mga pag may prayer meeting. Mabuti dito, wala rito eh. Pag mayroong prayer meeting, nangangaral si brother, yung iba naman daldalan sa likod. Dito walang nagdadaldalan dito. Lahat kayo nakikinig. Huwag kayo titingin sa likod kasi lahat sila nakikinig. Sa ibang prayer meeting yon, hindi dito. Tama ba? Kaya marami yung nagreklamo. Ayoko doon sa dulo. Sabi, bakit? Ay, ang iingay nila. Hindi sila nakikinig. O kita nyo yung mga maiingay at hindi nakikinig. Yun ang mga chismosa. Bakit hindi sila nanalig? Wala sila natutuhan. Bakit wala sila natutuhan? Kasi hindi nila pinakikinggan ang mabuting balita. Paano sila makikinig? Sinasabayan nila ang preaching. O, palakpakan natin si Lord. Kaya hindi sila nanampalataya. At hindi sila pwedeng manampalataya kailanman kasi wala silang napapakinggang mabuting balita. Amen ba? Sasabihin natin, brother, bakit nasa prayer meeting din sila? Hayaan mo sila, nandyan na, baka malay mo isang araw magbago. Gising ba kayo? Huwag niyo siyang sitahin. Kung nagdadaldalan, umiiwas ka na lang, lipat ka sa kabila. Tama ba? Kasi nga sabay tumutubo eh. Kaya sa church, huwag kayong magtataka. Kung mayroon pa rin gumagawa ng hindi tama at hindi maganda. Mayroong paghatol pagdating ng araw. Amen ba? Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat magbago at magsisi. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Sa pakikinig, matututo tayo. Sa pakikinig, magkakaroon ka ng pananampalataya. At kapag nagkaroon ka ng pananampalataya, kahit anong problema ang dumating sa buhay natin, hindi ka bibigay. Hindi ka tatalikod. At magiging mabuting tao tayo. Tama po ba? Kaya tingnan niyo po sa gawain ng Panginoon. Yung mga sinserong nakikinig, mabubuti, mababait. Tama po ba? Pero yung mga habang nagpipreach si brother, nagadaldalan, kaunting bagay lang, patay ka dyan. Tama po ba? Yung walang ibang abang-abang sa gawain, kundi mali ng kapwa, hindi naman nakikinig yun eh.
Kasi kung nakikinig yon, natututo yun. Tama po ba? Kaya sabi nung utusan, alisin ba namin yung hindi natututo? Wag, hayaan mo lang sa dyan. Hayaan mo mag-enjoy. At ikaw naman na mabuting binhi, mag-enjoy ka rin. Hayaan mo kapwa mag-enjoy. Pagdating ng huling araw, makikita mo kung sinong tunay nag-i-enjoy. Amen ba? Kapag hindi ka nag-enjoy, mauuwi ka sa chicken joy. Anong ginawa sa chicken joy? Inasal. Niluto sa apoy. Kaya dito po, napakaganda po nito kasi, sabi dito, ipinag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Kaya kung naniniwala tayo sa Bible, naniniwala tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan, ibig sabihin, gagawin natin ang kabutihan. Tama po ba? Kasi natututo tayo sa Word of God eh. At ang sabi ng talatang 43, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Yung mga gumagawa ng kabutihan, maging sa aklat ni Daniel, ay sinabi po ito na yung umakay ng marami ay magliliwanag na parang tala sa kalangitan. At ang sabi dito sa ating binasa ngayon, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Wow! Yung pang magniningning ka kasi mabuting tao ka. Ang mahirap niya sa lupa ka pa lang, pag kakita sa'yo, ang labo. Walang ningning. Pero ang sarap ng pakaramdam, dito pa lang sa lupa, pag nakita ka, nagniningning ang iyong mukha kasi mabuting tao. Amen ba? Nang ibig sabihin, wow, makita ko lang si sister na pagpapala na ako. Mahirap naman pag nakita si sister, nakita si brother, lupay-pay ako. Gising po ba kayo dyan? Di ba sarap ng pakaramdam na pag nakita ka pa lang, lumalakas ang iyong kapwa? Makita ka pa lang, talaga namang ang sarap ng pakiramdam mo, parang nahahawa mo yung kapwa mo na tumatag at tumibay. Hindi pang nakita yung mukha mo, para bang ayaw mo nang bumalik. Ayaw mo nang siyang makita. Pero wag mong gagawin yon. Hayaan mong kapwa kayo lumago. Kasi pagdating ng araw, sabi ng Biblia, lahat ng mga hindi naging mabuti, itatapos sa nagalagablab na apoy. Amen ba? Pero ikaw, magniningning ka, magliliwanag ka. Kaya sige lang, diretso lang. Kahit anong maranasan mo, huwag kang titigil. Magpatuloy ka lang, mayroong Diyos na buhay na mag-iingat sa atin. Amen po? Kaya ang tanong doon, bakit ka magpapa-apekto sa gawa ng masama? Bakit ka magpapa-apekto sa mga tao na ayaw gumawa ng kabutihan? Huwag ka magpapa-apekto kasi hindi naman silang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo ay ang Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Kung siyang tumawag sa iyo at pumili sa iyo, iingatan ka, ipagtatanggol ka ng Diyos na tumawag sa iyo. Ang mahalaga, kasama ka sa mabuting binhi. Itaas ang kamay na mabubuting binhi. Tingin sa kanyang mukha. Tingin sa mukha. Nagniningning ba?
O, taas ang kamay ng mabubuting binhi. Pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Kaya, ikaw ang iniasik ng Panginoong Diyos sa gawain na ito. Magningning ka. Pero wag kang mag-alala kasi, oo, mayroong mga darating na persecution, troubles, mga hardship sa buhay, pero huwag kang mag-alala. Lagi nakaalalay sa iyo ang kamay ng Diyos. Lagi nakaalalay sa atin ang kamay ni Yahweh Shaddai na kailanman hindi kanya pababayaan. Hindi kanya kalilimutan. Kaya gusto niyong kantahin sa inyo, hindi kita malilimutan. Yan ang kinakanta sa huling hantungan. Pero alam niyo, ang sarap, minsan namin ng mga kantang ganyan, ano? Hindi kita pababayaan. Kaya tayo na kayong lahat. Kasi babati pa tayo mamaya. Mauubusan tayo ng oras. Nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ni Yahweh Shaddai. Nawa sa araw na ito, ay tanggapin nyo ang lakas at tibay na galing sa Panginoon. Na kayo ay kanyang patatagin at patibayin upang kayo ay manatili sa kanyang presensya. Hawakan na po ninyo at yakapin ang mga bagay na gusto nyong pagpalain ng Panginoon at tayo ngayon ay dumulog sa Kanya. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais mo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa iyo. Ikaw ang mag-ari sa buhay ko. Pusong dalisan ang nais ko. Ikaw ang mag-ari
Salamat sa iyo, dakilang Ama. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga aral na patuloy mong ibinibigay sa amin. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming dinadala sa paging mabuting tao. Salamat din, dakilang Ama, dahil sa iyong mga salita, nagkaroon kami ng malaking pananampalataya. At sa pananampalatayang ito ay natutuhan namin na ibigay sa iyo ang lahat ng bagay. Umasa sa iyong magagawa. Dahil ikaw lang ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Panginoon, salamat sa iyo sa araw na ito. Naniniwala kami, Ama, na sa iyong mga salitang aming napakinggan, ang lahat na may sakit at may karamdaman ay iyon ang pinagaling. At naniniwala kami, Ama, sa iyong mga salita na aming pinakinggan, lahat ng mga may problema sa buhay ay iyon ang pinalaya. Ama, pagpalain niyo sa araw na ito lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit namin sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Ama, pagpalain mo lagi ang aking mga kapatid na ito. Bigyan lagi sila ng kalakasan at katatagan. Pagpalain mo sila sa kanilang mga pagtatrabaho sa bansang ito. Huwag niyo silang pababayaan, Ama. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan. At inaangkin namin na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Ama, salamat at aming paniniwalaan na kaming lahat ngayon ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya sa iyo namin, O Diyos, ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. So, bago tayo magtapos, wag po muna kayong aalis. Makikiusap po kami na samahan niyo po kami sa pagbibigay po ng greetings po sa Manila. Itong darating na anibersaryo. Ngayon po tayo magre-record. So, samahan niyo po kami para po magandang tingnan. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manatili po tayong nakatayo at atin pong dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya ang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos,
ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.